Meron tayong tinatawag na conclave. Okay, Ang conclave, yan ang pagtitipon ng mga kardinal under 80 years old para sila ang boboto. Okay. I-elect nila ngayon yung magiging Santo Papa. So, kahit anong kampanya siguro ng Pilipinas, kahit ng Italia, ng Amerika, kung meron man silang kandidato, wala din mangyayari doon eh. Kasi hindi naman publiko ang bumoboto eh. Mga kardinal na nandoon sa loob mismo. Conclave ang tawag ng pagtitipon nila. Okay, yung less than 80 years old bababa, okay, yun ang boboto. Kapag ikaw ay cardinal pero 81 ka na, 80 na, hindi ka na pwede. Okay. So kapag gano'n, and then, basically, nagtitipon sila, mag-discuss sila, then they just vote? Ganun lang. Yes, they vote, they look at the issues in the church, ano bang pangailangan natin ngayon. So hindi naman yan yung tipong, eto lang gusto ko, boto na kagad. Okay. Tinitingnan nila siyempre pangailangan ng simbahan. What are the needs of the church? And eto bang pari na to, etong cardinal na to, kaya ba niya na gawin yung mga response sa mga needs na yan? Yeah. Di ba? Kung wala namang kakayahan ba't mo iboboto? Hindi yan katulad dito na eleksyon natin may bilihan ng boto, Tama. may patronage, sino naman ganun dun? Yeah, kahit sino pwedeng magkaroon ng influence to... Correct, hindi ganun yun. Itong ano kasi para sa akin, the last Pope I think is really good. Parang yung the selection of him really addressed a lot of modern problems na fini-face ng such a supposedly quote-unquote traditional institute of a Catholic Church, no? He has spoken about accepting LGBT QIA members. You're talking about the Pope? Yes. Ito si Pope Francis? Yes. Sa current Pope ngayon. Yung mga sentiments ba na ganyan, is it precisely why he was chosen as Pope to address a lot of these parang modern issues? Nung sila naman ay palagay ko nag-i-elect, anong panahon na may conclave, ito na kasi po Francis, palagay ko hindi naman ganun ka-specific yung mga issues na yan. Okay. Diba? Palagay ko nakita lang yung pagiging open niya Yeah. sa ganitong mga usapin. Yeah. And then, siguro nagbigay din siya ng kanyang interventions. So, hypothetical lang tayo dito. Yeah. No? Baka dahil sa kanyang mga interventions, nakita nila na mukhang okay to. Kasi hindi ito yung tipong sarado. Yeah. Na parang sinashut off mo kagad yung simbahan sa ganitong mga issue. Palagay ko, naging bukas siya dun Pag-usapan natin yan. So, paano natin, total, nangyayari na yan So, ano magiging response ng simbahan dito? Bakit ganun yung naging approach?